Welcome back to my channel guys. This is John All Videos. So ngayon guys, ang topic natin ngayon is ituro ko sa inyo kung paano ba ang pag-save ng Carrier Optima na 0.5 HP na window type. So itong unit ito is yan, naka-timer. So mas makasave tayo kapag naka-timer yung ating Carrier. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba mas makasave ng kuryente dito. So ituturo na natin. So ito na guys. Ang pag-save, tamang pag-set nito guys is dapat i-set natin yung thermostat ng mga 6. Yan. 6. So pwede 5, pwede rin 6. So kung kapag 5 is mas makasave kayo ng kuryente pero hindi siya masyadong malamig. So kapag iset nyo ng 6 is sakto lang ang kanyang lamig at makakasave din sa kuryente. At dapat naka-high siya. Yan. Ito yung low, ito yung high. So dapat naka-high yung pag-set natin kasi yung high is meaning niyan is naka-high call siya. So sa timer naman is kapag mga timer guys is meron talaga siyang lalagyan ng electric fan. So ito yung kanyang cord. Yan. So tanggalin natin. So yan. So ito yung kanyang cord. So lahat ng timer na Carrier ang brand is meron siyang lalagyan ng electric fan. Yan. Para ito sa electric fan na female plug. Yan. Kung makita nyo. So kung electronics ito guys is na Carrier, meron din ganito. So kapag manual ito guys, yung merong high call, low call. So yung male plug niya is walang ganito. Walang lalagyan ng electric fan kapag hindi timer yung unit nyo. So kung yung selector switch lang, so walang ganito nalagyan ng electric fan. So ito is not timer, so meron siyang lalagyan ng electric fan kasi yung iba is dito niya ilalagay yung electric fan para mas makasave sila ng kuryente. So ipa-plug natin. Yan. So ito yung ating electric fan. Yan. So kung ngayon is kapag natutulog kayo ng gabi, so kung for example natutulog kayo ng mga 10 o'clock, so tapos gigising kayo ng mga 6, so tingnan to 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bali 8 hours siya. So imbis 8 hours yung ating gamitin sa timer, so i-set natin ng 6 hours para makasave tayo ng 2 hours. So kapag i-set natin ng 6 hours, automatic nag-off yung ating timer at automatic din aandar yung ating electric fan. So siguro sa mga 2 hours na pag-andar sa electric fan, hindi na lalamig yung room. So siguro gigising na kayo niyan. So kapag gigising na kayo ng mga 2 hours sa pag-andar ng electric fan, so yan is 6 AM na ng umaga. So yan, so mas nakasave tayo kapag iset natin ng 6 hours at gagamitan natin ng electric fan natin. So ipakita ko sa inyo kung paano ba ang pag-set. So titingnan natin. So ayan na guys. So ayan na, atin ang papaandarin itong unit ito para malaman nyo kung paano ba ang pag-set. So ayan. So i-set natin ng mga 6 hours. So papaandarin na natin. Ayan. Umandar natin unit. Ayan, malamig na siya. So ito yung ayan. Yan, malamig na siya. Ayan. Naka
nakasit na siya ng mga 6 hours. Yan, 6 hours. At yung ating electric fan is ito yung ating electric fan. Yan. So dapat yung ating electric fan is dapat naka-on siya. So set natin ng mga 2 or 3. Yan, set na natin. So atin ang ipa-plug dito sa male plug. Yan. Yan. So yan, naka-plug na siya. So itong timer na ito guys, yan yung trick pa natin. Hindi pa siya umandar kasi umandar yung ating unit. So kapag nag-off yung ating unit, automatic na under itong ating electric fan. So yan, nakasit na siyang 6 at mga 6 hours guys. Automatic yung ating selectors, yung ating timer switch is automatic siya gumagalaw. Yan, gumagalaw hanggang mag-o-off yun. So itatry natin, i-manual natin na i-off para malaman natin kung under ba yung ating electric fan. So ayan, hinahinay natin i-off. Yan. Yan, off. Kapag naka-off na guys, under yung ating electric fan. Yan, banda na yung ating electric fan. Yan, kita nyo, umaandar siya. So kung ito yung ating gagamitin is mas makasave tayo ng kuryente. So yan, naka-off na siya. At yan, so kung magbubunot kayo nito guys, pwede naman hindi nyo yan tatanggalin. So kapag binunot nyo ito or in-off yung nating breaker, yan, at naka-off siya. So kapag gin-off yung ating breaker, mag-off din nating yan electric fan. So try natin. Yan, nag-off yung ating yan electric fan. Yan. So kung mag-electric fan kayo, pwede nyo yung gawin. So yan, so i-on natin ulit. Yan, umaandar natin ang ating yan electric fan. So yan, pwede nyo yung i-direct sa yan ating plug sa ating aircon. Yan, umaandar na siya. So yan, naka-off siya. So ayan guys, naka-off siya. So kapag i-on mo or i-set mo ng timer, automatic mag-off yung ating electric fan. So tingnan natin, i-timer natin, set. Yan, nag-andar unit natin. So yan, electric fan natin nag-off. Yan. So kung i-off natin, ganoon pa rin, off, andar yung ating electric fan. So yun lang guys. So ito yung tinuturo namin sa mga customer namin na yung unit nila is kapag ganito career na merong timer, or yung career ng mga electronics na merong timer, is yan yung aming i-advise para mas makasave sila ng kuryente. Na sabi ko kanina na yung tulog of, for example 6 AM kayo gising, so mas mabuting iset nyo ng mga 4 AM para kapag nag-off ng 4 AM yung unit nyo is automatic under yung electric fan, at siya na ang parang magpapalamig sa room nyo. So siguro sa mga 2 hours yung room nyo is hindi nalalamig, so posible kayo gising ng mga 6 AM. So mga 2 hours yun. So ganun lang yung sinasabi namin sa mga customer, or pwede rin iset nyo ng mga, for example
6 AM kayo gising, iset nyo ng mga 3 AM, so mas makasave kayo ng mga 3 hours. So kayo nang bahala kung ilang oras nyo isiset ang unit para mas makasave kayo ng kuryente. So sa ngayon guys is sa Carrier Kundura lang ang may ganyan, may lalagyan na ng electric fan. Sa mga ibang brand is wala pa akong nakitang ganyan. So Carrier lang ang mayroong ganito na mayroong lalagyan ng electric fan. So yun lang guys, yun lang ang topic natin ngayon. Sa mga hindi nakakaintindi or sa mga merong comments, comments lang kayo sa baba at aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. So yun lang guys, thanks for watching. By the way guys, sa paggamit ng timer, yan. So kapag estimate nyo ng oras guys, for example 4 or 6, dapat or kahit anong oras na isiset nyo guys, dapat hintayin nyo na mag-off yung ating timer switch, kasi automatic siya mag-off. So for example, iset nyo ng 4 hours, so mga 4 hours automatic siya gagalaw. Yan, kapag kahit hindi nyo nagagalawin yan, is automatic siya gagalaw hanggang mag-off. So wag nyo gagayahin yung ginawa ko kanina na nakaset ng 6 hours tapos inanual ko na ng off. So bawal yun, kasi kapag ganun yung palaging ginagamit nyo na ginagawa nyo na set nyo ng 6 hours tapos hindi nyo hihintayin na mag-off, so palaging yung ino-off na gamit yung kamay nyo, is bawal yun, kasi madaling masira yung ating timer switch. So kung iset nyo kung mas mabuti kung hindi kayo siset ng timer, dapat dito lang sa power on, kasi kapag isinit nyo ng power on, hindi na siya magta-timer. So palagi na siyang umaandar. So yun lang guys, yun lang ang yung aking concern about sa timer, para hindi siya madaling masira. So yun lang.